One and Only Love. Ken Gonzaga, Joanna Ramos. Babaeng milyonarya, nagpanggap ng katulong sa sariling hasyenda at nahulog siya sa isang trabahador na magpapabago sa kanyang buhay. Isang problemadong tingin ang ginawa ni Daddy sa akin, kaya napayuko ako. Isang malaking kasalanan ginawa ko at alam ko yun. Hindi ako nagbubulag-bulagan sa mga kamaliang nagawa ko. Sadyang hindi ko lang alam kung paano ko kakaharapin ang ungkot matapos matay ni Mami, kaya ginagawa kong gusto ko. At mukhang nasobrahan na ako na pati si Daddy ay nadadamay na. Uuwi ka muna sa probinsya. Hindi ko nahihintay na lahat ng kotse natin dito ay mabangga mo. Umuwi ka muna doon at hindi ka ihahatid ng driver. Umuwi ka na mag-isa, Joanna. Malamig na sambit ni Daddy saka siya umiling na tila sobrang disappointed sa mga nagawa ko. Napabuntong hininga naman ako saka napatango. Dad! Tawag ko sa kanya pero hindi na niya ako pinansin at tuloy-tuloy lang siyang lumabas. Sobrang nakakalungkot na unti-unti ko nang sinisira ang buhay ko. Alam kong hindi magiging masaya si Mami kung makikita niya ako ngayon. Kahit ako ay disappointed din sa sarili ko. Hindi ako kinausap ni Daddy sa araw na yun, kaya nagsimula na lang ako mag-impake ng mga gamit ko. 4 na taon pa lang ako nang huli kami umuwi sa probinsya, at ngayong uuwi ako doon ay siguradong hindi na ako kilala ng mga katiwala namin. Siguradong makakatulong ang probinsya upang magising na ako sa katotohanan na dapat ko nang baguhin ang buhay ko. Mali ang pagpapahirap ko sa sarili ko. Mali itong lahat kaya ako na mismo ngayon ang tutulong sa sarili ko. Kinabukasan ay umuwi ako sa probinsya sakay ng isang bus. Mangiyak-ngiyak pa ako kasi hindi ako marunong kung ano ang gagawin pero mukhang desidido si Daddy na parusahan ako ngayon. Halos hindi ako kumukurap na nakatingin sa labas dahil baka maligaw ako. At mas lalo pa akong nataranta at nakaramdam ng kaba nung huminto ang bus sa terminal kaya kinailangan kong mag-commute. Nagpalingalinga ako at halos maiyak na makita na walang kotseng susundo sa akin. Siguro hindi sinabi ni Daddy na uuwi ako ngayon sa hasyenda kaya walang susundo sa akin. Nilunok ko lahat ng takot at kaba ko at nagpara ako ng tricycle. Nagpahatid ako sa address ng hasyenda namin at habang nasa daan ay hindi ko mapigilang magbalik tanaw sa mga alaala ko nung bata pa ako. Palagi kaming bumibisita ni Mami dito noong bata pa ako. At nagsisi ako dahil nang magkaedad na ako ay ako mismo ang tumatangging magbakasyon dito dahil nasaya na ako sa buhay ko sa syudad. At ngayong wala na si Mami para bisitahin ang hasyenda namin ay sisiguraduhin ko na pananatilihin kong buhay ang alaala niya sa hasyenda namin. Na maihatid ako ng tricycle sa labasan ng hasyenda ay marahan akong bumaba. Hindi ko na halos maalala ang itsura ng hasyendang ito pero masaya ako dahil ito ang paboritong lugar ni Mami. Hindi na ako nagdadalawang isip na pumasok at kaagad kong namataan ang malawak na lupain. Hindi kalayuan ang mansyon sa gate, kaya sa mansyon ako dumiretso habang hila-hila ang maletang dala ko. Hindi pamilyar na mukha ng mga katulong kaagad ang nakita ko kaya marahan ko silang nginitian. Magandang umaga po, mahinang pagbati ko. Papasok ka bang katulong dito? Tama lang ang dating mo dahil wala nang pagsusubok. Siguradong matatanggap ka kaagad. Sabi ng isang katulong. Biglang nanlaki ang mga mata ko at akma sanang iiling pero hinawakan na ng isa pang katulong ang braso ko at saka ako hinila papasok. Tara, nandoon ang mayordoma sa likod. Matatanggap ka kaagad kasi umalis ang 2 katulong na kasama namin dito. Maligaling na sabi na nakakapit sa akin. At nang makarating na kami sa likuran ay nakita ko ang striktang matanda. Naaalala ko siya pero siguradong hindi niya ako namumukhaan dahil higit 20 taon na akong hindi umuwi dito. Ikaw bang mag-a-apply bilang katulong? Sigurado ka bang marunong ka ng gawaing bahay? Striktang tanong nila kaya napalunok na lang ako at napatango dahil nakakatakot ang mga tingin niya. Napatras pa ako nang tingnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang tinatansya kaya kinabahan ako lalo. Pero hindi. Hindi ko na nagawang tapusin ang sinasabi ko dahil kinumpas nito ng 2 niyang kamay para utusan ang 2 katulong na nagpapasok sa akin kanina. Ihatid niyo na siya sa quarters. Bigyan siya kaagad ng uniforme dahil magsisimula na siya ngayon. Striktang sabi nito kaya wala na akong nagawa kung hindi sumunod na sa mga kasama ko. Hindi ito ang inaasahan kong bubungad sa akin dito sa hasyenda namin. Wala man lang ba akong picture dito para mamukhaan nila na ako ang anak ng may-ari?
Bakit bigla akong naging katulong? Pasensya ka na kay Manang Sita. Stricta talaga yun. Akala mo siya ang may-hari nitong hasyenda eh. Hayaan mo na lang. Ang importante malaki ang sahod dito. Ano nga bang pangalan mo? Ang bata mo pa. Sabi na mabait na katulong na kanina pa nakangiti sa akin kaya napangiti na lang rin ako. Joanna po. Jo na lang ang itawag niyo sa akin. Pagpapakilala ko. Hindi ka mukhang katulong. Siya nga pala, ako si Gina at siya naman si Susan. Matagal na kami dito kaya huwag kang mahiyang magtanong. Si Manang Sita lang naman ang kontrabida dito. Sabi nila, sabay tawa kaya natawa na lang din ako kahit hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay kong ito. Binigay nila sa akin na ang isang uniforme at binigyan ng kaunting oras para mag-ayos ng gamit at magbihis. Matapos iyon ay dinala muli nila ako sa labas. Hindi pa ako komportable sa uniformeng suot pero ayaw ko na lang magsalita. Mas mabuti nga siguro ito para maturuan ko na rin ng leksyon ang sarili ko. Sa dami ng mga nagawa kong mali at nabigay kong problema kay Daddy ay kulang pa ito kaya gagawin ko na lang. Magnilis kayo sa taas. Huwag kayong magbabasag dahil mahal pa sa buhay niyo ang mga gamit dito. Striktang utos ni Manang Sita at diretso siyang nakatingin sa akin na para bang pinagbabantaan niya ako na huwag magkamali, kaya takot na lang akong tumango. Hindi ko akalain na mahirap palang gumalaw ang mga katuling dito sa hasyenda namin. At habang paakyat kami sa ikalawang palapag ay nakaramdam ako ng tuwa dahil masaya palang hindi sa akin lahat ang atensyon na nakatuon. Sa Manila ay halos bantay sarado ako ng mga katulong at bodyguards. Dito parang malaya ako. Binigyan nila ako ng walis kaya napalunok ako bago silang pagbasdaan kung paano iyon gamitin. Hindi pa ako nakakapaglinis sa tanang buhay ko. Mula bata hanggang ngayon, nasa wastong edad na ako ay pinagsisilbihan ako ng mga katulong kaya sinunod ko lahat ng ginagawa ng mga kasamahan ko dito. Lola ko. At habang naglilinis ay hindi ko maiwasang pagmasdan ang naglalakihang portrait ng lolo at lola ko na siyang magulang ng mami ko. Hindi ko na sila naabutan pero kamukhang kamukha sila ni mami. So sobrang pagtitig ko sa litrato, munti ko nang mabasagi ang isang banga ng malaki kaya napasinghap kaming tatlo ng sabay. Pasensya na, sabi ko kaagad. Diyos ko, Jo, mamamatay ako sa'yo. Kahit tumanda na ako, hindi ko mababayaran yan. Sabi ni Susan, kaya mahina na lang akong yumuko at naglinis na tulad na ginagawa nila. Sa isang oras na paglilinis ay sobrang pagod ang naramdaman ko. Hindi ko alam na sobrang nakakapagod ang paglilinis na gusto ko na lang humilatap, pero ang mga kasamahan ko ay mukhang hindi apektado. Sumunod ako sa kanila at sa pagod ko ay halos hindi ako matutukan pa ang dinadaanan ko. Hindi ko napansin na may masasalubong ako kaya nagkabanggaan kami. Muntikat na akong tumilapon pero maagap akong hinawakan ng lalaki kaya ang natapon ang mga prutas na bitbit niya. Teka, ingat, sabi niya sa akin at napasinghap ako nang makita ko ang mukha ng lalaki. Nakangiti siya at may malalim na dimple sa kanang pisngi. Nalaki ng bahagya ang mga mata ko at bahagya ko naalala ang batang lalaki na kalaro ko dito noon sa hasyenda sa turuing dinadala ako ni mami dito. May dimple din yun at hindi ko na halos tanda ang itsura. Sorry. Sorry, sabi ko saka mabilis akong lumayo sa kanya. Natawa na lang siya ng bahagya sa kabahagyang umiling nang makita na nagkalat na ang dala niyang mga prutas. Pasensya na Ken, bago lang kasi si Joe dito. Sabi ni Susan dahilan para mas lalong matawa ang lalaki. Halata nga, sige lang, ingat na lang sa susunod. Ganda mo pa naman. Sabi ng lalaki sa akin saka mabilis niyang pinulot ang mga prutas sabay tango sa akin. Napakunot naman ang noo ko doon bago ako bumaling kay Susan at Gina nakangiting nakatingin sa lalaking papasok na sa mansyon. Kung bata-bata lang ako ng ilang taon ay papatulan ko na yun si Ken. Kaso halos parang anak ko na nga kaya wag na lang. Sabi ni Susan at sabay silang natawa. Wala sa sariling napasulyap naman ako sa mansyon at nang hindi na makita ang lalaki na sumunod na ako patungo sa garahe. At doon ako tumulong sa paglinis ng mga sasakyan. Halos pagbabasa lang rin at pag-abot ng mga gamit ang ginawa ko dahil hindi rin ako marunong at mukhang hindi naman nila nahalata iyon. Matapos naming maglinis ng sasakyan ay hindi pa rin tapos ang trabaho. Muli kaming pumasok sa mansyon at mukhang maglilinis ulit.
Hindi ko na halos maramdaman ang mga binti ko kaya nang magkaroon ng pagkakataong sumandal sa pader ay hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Pero sa pagsandal ko ay biglang may nahulog na maliit na banga kaya napatalon ako sa gulat at halos lahat ng katulong na nandito ay nalalaki ang mga matang napatingin sa akin. Hindi ko sinasadya. Mabilis na sambit ko pero lumabas ako si Manang Sita kasamang lalaking nakabangga ko kanina. Umiling ako pero kaagad na rumehistro ang galit sa mukha ng mayordoma. Walang kwenta! Hindi mo ba alam kung magkano yan? Mababayaran mo ba yan? Sigaw niya kaya nakaramdam ako ng takot. Nadilisik ang mga mata niya at hindi na ako makapagsalita dahil doon. Manang Sita, hindi niya naman yata sinasadya. Bago pa lang kaya, magpasensyahan mo na muna. Biglang singit ng lalaki pero hindi nag-iba ang mukha ni Manang Sita. Umalis ka sa harap ko. Sa unang sahod may babawas ang nabasag mo. Alis! Sigaw nito at sinenyasan naman ako ng ibang katulong na lumabas kaya sinunod ko rin. Ito ang unang beses kong pagalitan ng ibang tao maliban sa daddy ko. Nakakatakot at nakakakaba. Gusto kong bumalik na lang sa Manila. Huwag mong masyadong damdamin. Una pa lang yan. Marami pang kasunod. Biglang rinig ko nang makalabas kaya mabilis ko nilingon ang nagsalita at nakitang lalaki kanina. Sisigawan ulit ako sa susunod. Wala sa sariling tanong ko at natawa siya bago ilahad sa harap ko ang kamay niyang may hawak na bayabas. Nagtataka akong napatingin doon at dahil hindi niya iyon binaba ay tinanggap ko na lang bago siyang kunot noong tinignan. Ano to? Tanong ko habang hawak ang malaking bayabas na mula yata kanina sa prutas na dala niya. Pampalubag loob, baka umiyak ka. Sabi niya at doon na lang ako natawa. Makakatulong ba ang bayabas? Tanong ko na bilis niyang ikinatango. Oo, lalo na kapag gutom ka. Bukas ulit, hintayin mo ang bayabas. Sabi niya saka naglakad na. Wala naman akong magawa kundi mangha siyang sundan ng tingin habang hawakan ang malaking bayabas na bigay niya. Ito ang pinakaayaw kong prutas dahil hindi ko gustong amoy. Pero nang mawala siya sa paningin ko ay kinagatan ko ang bayabas at ako na mismong natawa sa sarili ko dahil nagustuhan ko ang lasa ng prutas na yon. At tila isang mahika na nagawa nitong pag-aani ng pakaramdam ko kaya inubos ko iyon bago ako bumalik sa loob ng mansyon at nagpapasalamat ako dahil bahagya ng lumamig ang ulo ni Manang Sita kaya hindi na ako nito muling sinigawan. At halos buong araw kaming nagtrabaho, kaya matapos kumain ng hapunan ay kaagad akong nakatulog. Pagod na pagod ang katawan ko dahil hindi ako sanay. At kinaumagahan ay narinig kong nagising ang kasama ko kaya nagising na rin ako. Pero imbis na bumangon kaagad ay napadaing pa ako. Jo, gising na. Maaga tayo ngayon dahil wala namang masyadong gagawin. Sabi ni Susan na matatapos ng mag-ayos. Halos lahat sila ay handa na kaya pilit akong bumangon. 2 taon na mula nang makapagtapos ako ng kolehiyo pero hindi ako pinilit ni daddy na magtrabaho. Kaya wala akong pakialam kung tanghali akong nagigising sa araw-araw. Pero alas 5 pa lang yata ng umaga ngayon at wala pa ako sa sarili ko. Lalagnatin yata ako. Mahinang usal ko na ikinatawa ng mga nakarinig. Hindi ka ba sanay magtrabaho? Tanong ni Susan kaya napalunok ako bago napailing. Natawa siya at tumango ng marahan dahil sa pag-iling ko. Ang yaman nga ng kutis mo. Pero hayaan mo na at mawawala naman ang pagod mo kapag nakuha mo na ang unang sahod mo. Sabi niya sa lumabas na kasabay ng iba pa kaya napilitan akong bumangon para maghanda na rin. Hindi ko na alam ang pumapasok sa isip ko ngayon. Pwede ko namang sabihin sa kanila na pagmamayari namin ng hasyenda na ito para hindi na ako mahirapan pa. Pero may parte sa loob ko na gustong matuto. Gusto ko ring maranasan ang hirap na hindi ko nararanasan sa tanang buhay ko. Baka sa parang ito ay mamulat ako at mabigyan ko ng importansya ang buhay ko. Ako ang kahuli-hulihang pumasok sa mansyon, kaya muli akong nakatanggap ng masakit na tingin mula kay Manang Sita. Gusto kong matawa dahil sobrang kaba at takot ko gayong ako ang may-ari nitong hasyenda. Pero ginusto ko na rin ito, kaya itutuloy ko na lang kung hanggang saan ang kaya ko. Pagkalabas ko ay may kanya-kanya ng gawain ng lahat. Sinubukan kong tumulong pero nang mapansin kong hindi ko kaya ang mga ginagawa nila ay nagpanggap na lang akong abala sa paglilinis. At naitawid ko iyon nang hindi pinagagalitan ni Manang Sita.
At hindi rin napansin ng iba na wala akong kaalam-alam na gawain sa loob ng kusina. At nakaramdam ako ng saya nang kumain kami ng agahan at matapos iyon ay inutusan kami ni Manang Sita na pumunta sa taniman ng gulay dahil wala pa raw na trabahador ang naghahatid ng gulay sa mansyon at wala ng stocks. 5 kaming nagpunta sa taniman at naglakad lang kami. Kasama ko sina Gina at Susan kaya kahit paano ay may kausap ako. Pero hindi ko na nakayanan ang pagod ng paglalakad habang ang mga kasamahan ko ay wala man lang kahit anong reaksyon. Pwede bang magpahinga tayo saglit? Tanong ko pero hindi nila ako pinansin at tinuro na lang ang mga gulay na taniman. Napasinghap naman ako at saka unti-unting umatras nang makita ang mga putik. Gusto kong tumakbo dahil ayaw kong tumapok sa putik. At gusto kong mapangiwi ng isa-isang tumapak sa putikan ang mga kasama ko. Tutulong kayo sa pag-harvest. Pwede ka na magsimula. Biglang sabi ng nasa likuran ko at malakas akong napasinghap nang mapaapak ako sa putikan nang hindi sinasadya dahil sa bahagya niyang pagtulak. Gulat na gulat ko siyang nilingon at nakilala ko si Ken na natatawa. Kaunti na lang at iisipin kong ikaw ang may-ari nitong hasyenda. Tumulong ka na, baka mapagalitan ka ulit ni Manang Sita. Sabi niya kaya napakunot na lang ang noo ko. Puno na ng putik ang paa ko. Hindi pa ako nakakatapak ng ganitong uri ng putik sa tanang buhay ko. Pahamak ka, sabi ko at isang malakas na tawa ang pinakawalan niya, dahilan para mapatingin sa amin ang iilang nandito. Bigyan na lang kita ng bayabas mamaya para kahit paano makabawi. Sabi niya bago yumuko para pumitas ng talong at kaagad niya iyong binigay sa akin. Napailing na lang ako sa katinina ang ginagawa nila at kalaunan ay nagawa kong gayahin. Hindi ko na lang namalaya na marami na akong napitas at punong-puno na ako ng putik. Ito, bayabas mo, biglang sabi ni Ken nang matapos kami sa pag-harvest ng talong. Tininan ko ang inabot niyang bayabas saka nakangiting tinanggap. Salamat, sabi ko kahit sobrang weird ng pagbibigay niya sa akin ng bayabas. Siya nga pala, hindi pa tayo formal nagpapakilala sa isa't isa. Ken nga pala. Sabi niya sabay lahad ng kamay kaya muli kong tininan ang kamay niya. Ang weird ng pakiramdam ko ngayon pero natuwa ako. Joanna, tawagin mo na lang akong Jo. Sabi ko saka natawang inabot ang kamay niya kahit totoong narinig na naman namin ang pangalan ng isa't isa. Nang mapatingin ako sa mukha niya ay wala sa saling napatitig ako sa mga mata niya. Ngayong malapit kami ay nakita kong ganda ng mga mata niya. Ang lalim na parang kapag titindigan ka ay nakakatunaw. Matangos rin ang ilong niya at moreno ang kulay niya dahil siguro sa init ng araw. Magaganda ang mga ngipin niya na siyang gusto-gusto ko sa lalaki. Ang mahahabang pilik mata. Hindi masyadong luma ang mga damit na suot niya pero alam kong hindi rin bago. May mababait pala kaming trabahador. Ang swerte nitong hasyenda. Ken, tama na yan. Masyado ka nang nambobola. Biglang sabi ng lalaki malapit sa amin kaya mabilis akong nag-iwas ng tingin at napatingin sa paligid na parang walang nangyari dahil nakaramdaman rin ako ng hiya. Nakikipagkaibigan lang, sagot ni Ken sa lalaki pero tumawa lang iyon. Bumalik na lang ako sa trabaho at kalaunan nga ay natapos na kami. Buong akala ko ay babalik na kami sa mansyon kaya magrereklamo na sana ako pero may mga kakanin na dumating na parang merienda nila. Pamilyar ako sa mga ganito dahil paborito ito ni Mami kaya kaagad akong na-excite na nang ilapag iyon sa kawayan na upuan ay agaran akong kumuha at kumain. Kanya-kanya rin kumuha ang lahat, pero natigil ako sa pagkain nang mapansin kong nakatitig sa akin si Ken, na tila namamangha. Hindi ba libre to? Tanong ko habang hawak ang banana Q. 10 piso ang isa, sabi niya, kaya nanlaki ang mga mata ko. Wala akong dalang pera. Pwede ba itong utangin muna? Kabalong tanong ko at dahil ni piso ay wala akong dala. Wala rin akong cellphone na dala para makapag-bank transfer. Ang mas malala pa ay malapit ko nang maubos ang kinakain ko. Yan kasi, kuha ng kuha. Sabi niya bago nag-abot sa babaeng nagdala nito ng 20 pesos kaya napatingin ako sa iba pa at iyon nga ang ginawa nila. Teka, wala akong pera. Sabi ko, tinanap ko ang mga kasama ko na kumakain na rin.
Dalawa kami ate, ako na lang magbabayad ng sa kanya. Sabi bigla ni Ken kaya napatingin ako sa kanya at napahinga ng malalim. Bayaran kita bukas? Nahihiyang tanong ko pero ngumisi lang siya at bahagya pang nag-isip. Baka hindi na ako pumunta sa mansyon bukas? Depende, sisingin na lang kita kapag nagkita tayo. Ihanda mo na rin ang interes. Sabi niya kaya napangiwi ako. 10 piso may interes? Hindi makapaniwalang tanong ko pero isang tawa lang ang sinagot niya at wala na iyong kasunod pa kaya sumimangot na lang ako at itinuloy ang pagkain ng tirang pagkain. Inutang ko pa sa kanya ang pambayad. Matapos kumain ay nagpasya na rin kaming bumalik sa mansyon dahil tapos na ang pagkuha namin ng mga gulay. At pagkarating doon ay sinalubong kaagad kami ng mga sunod-sunod na utos ni Manang Sita. At halos hindi niya kami tinantanan sa pag-uutos hanggang sa gumabi. At nang sumapit ang gabi ay nagpasya muna akong magpahangin sa labas bago tuluyang matulog. Gusto ko na munang mag-isip kaya naglakad-lakad ako sa labas ng mansyon. Wala naman akong naramdaman na takot dahil maliwanag ang buwan kaya hindi ko na malayang nakalayo na pala ako. Gabi na ah, masamang mamasyal kapag gabi na, biglang sabi ng pamilyar na boses. At nang lingunin ko kung saan ito nanggaling ay nakita ko si Ken na sumabay na sa akin sa paglalakad. Nagpapahangin lang, sabi ko. Ilang araw pa lang ako dito pero ibang-iba na ang nararamdaman ko. Parang namulat ang mga mata ko sa mga bagay-bagay kaya nakakaramdam ako ng lungkot. May pagsisisi rin dahil nagawa kong sayangin ang mga oras ko noon sa pagsira sa buhay ko. Utang mo ah, sabi niya kaya natawa ako ng bahagya. Magkano ba ang interes? Babayaran ko na lang ng buo sa susunod. Natatawang sabi ko kaya narinig ko ang mahina niyang pagtawa. Mahal kasi ang interes na binibigay ko. Pero sige, magiging mabait ako sa'yo. Libre mo na lang ako sa linggo. Sabi niya kaya nanunot ang noo ko saka ko siya nilingon. Maliwanag ang buwan kaya kitang-kita ko siya. Kita ko ang malaking ngiti niya at ang kisap ng mga mata niya kaya napangiti na lang lalo ako. Lugi ako niyan, sabi ko at natawa na naman ulit siya. Sa linggo, labas tayo, tusok-tusok. Sabi niya kaya napataas ang kilay ko. Ayaw ko, lugi ako. Sabi ko kaagad pero gusto ko naman talagang sumama para makapamasyal kahit saglit lang. Kuripot, sige ako na ang manglilibre, idadagdag ko sa utang mo. Sabi niya kaya pabiro ko na siyang sinamaan ng tingin na parang wala lang naman sa kanya. Sinong mas kuripot sa atin? Sabi ko kaya napailing lang siya at bahagya na nagseryoso habang sabay kami naglalakad at hindi inaalintana ang lamig ng gabi. Seryoso, labas tayo sa linggo. Libre ko. Sabi niya at seryoso na ang boses niya sa pagkakataong iyon. Natahimik naman ako at isang tango lang ginawa ko. Hindi na kami nagsalita matapos iyon. Pinakiramdaman na lang namin ang isa't isa habang naglalakad. At nang makita kong lumalalim na ang gabi, ay nagpaalam na akong bumalik sa mansyon. Hatid na kita, may mga aswang kasi dito. Biro niya na sinimangutan ko lang at hinayaan. Hinatid nga niya ako pabalik sa mansyon at hindi na nawala ang ngiti ko sa gabing iyon. Hindi pa ako nakakakilala ng lalaking kasing palabiro at bait niya. Kung alam ko lang na may mga taong sobrang mababait dito sa hasyenda namin, ay sana palagi akong nagbabakasyon noon dito. Mabilis lumipas ang mga araw at halos araw-araw na pumupunta si Ken dito sa mansyon para magdala ng mga gulay at sa mga araw na iyon ay hindi niya rin kinaligtaan ang sabihin sa akin ang tungkol sa paglabas namin sa linggo. Kaya nang dumating nga ang linggo ay pahinga naming mga katulong. Bandang hapon pumunta si Ken para sunduin ako at maraming pang-aasar pa ang mga inabot namin. Swerte mo, Jo. Piloto na iyang si Ken. Naghihintay na lang ng lisensya. Pang-aasar nila Susan na makita si Ken na nag-aabang sa akin sa labas ng mansyon. Napakunot naman ang noo ko at hindi ko na pinansin pa ang mga pang-aasar nila at lumapit na lang kay Ken. Hindi ko alam kung ano ang pupuntahan namin kaya tanging pantalon at t-shirt lang ang suot ko. At pigilan ko ang sarili kong magsuot ng mamahaling mga damit dahil simpleng tao lang ako ngayon. Tara, dagdagan natin ang utang mo sa akin. Sabi niya bago lumapit sa isang motor kaya napatingin ako doon. Sa tanong buhay ko hindi pa ako nakakasakay ng motor. Hindi ko alam kung paano. Teka,
Sabi ko saka umatras kaya nagtataka siyang lumingon sa akin. Sakay na prinsesa, hindi kita ihuhulog. Sabi niya saka inabot sa akin ang isang helmet. Hindi ako marunong, natatarantang sabi ko kaya inilahad niya sa akin ang kamay niya na tinanggap ko naman kaagad para alalayan ako sa pagsampa sa motor. At sobra ang takot ko nang pinaandar niya ito kaya kaagad akong yumakap sa kanya. Kumapit kang mabuti, mabilis ako magpatakbo, mahuhulog ka. Natatawang sambit niya pa kaya sinunod ko naman. Pero unti-unti na ring lumuwag ang pagkakayakap ko sa kanya dahil sobrang bagal ng pagpapatakbo niya na parang ingat na ingat hanggang sa makarating kami sa parang isang parke. Maraming mga stalls saka may nagbabasketball rin sa kalayuan. Nagkalat rin ang mga benches at sumasabay sa ganda ng lugar ang sariwang hangin kaya napangiti ako. Kumakain ka nito? Tanong niya nang lumapit kami sa stall na nagbebenta ng mga fishball. Marahan akong tumango sa kanya dahil nakatikim na rin naman ako ng mga pagkain na ito. Mabilis siyang bumili saka umupo kami sa pinakamalapit na bench at doon kumain. Balak mo magtagal sa asyenda? Tanong niya at natigilan ako dahil hindi ko alam ang isasagot ko kaya napangiti lang ako at napailing. Hindi ko pa alam. Sabi ko, saka tumango naman siya pero kita ko ang pagtagal ng tingin niya sa mukha ko na para bang may hinahanap siya. Swerte ka dun, mababait ang mga Ramos. Sabi niya kaya ako naman ngayon ang napatitig sa kanya ng matagal. Bakit? Kuryusong tanong ko at na makita ko ang magandang ngiti niya ay mas lalo akong nakaramdam ng kagustuhan na malaman ang rason kung bakit niya iyon nasabi. Pinaaral ako ng pamilya nila. Ilang taon din hanggang sa makapagtapos. Ngayon, naghihintay na lang ako ng lisensya ko. Baka sa susunod na buwan, ganap na akong piloto. Hayaan mo, ililibre kita. Akong bahala sa travel. Sabi niya kaya napangiti naman ako. Sige ba? Pagtango ko naman kaya natawa siya. Saka ang anak lang ayata nila ang masungit. Dati nung bata, kalaro ko iyon. Palagi niya akong inirapan. Hindi ko na alam kung nasaan na. Nang mamatay si ma'am ay mas lalong hindi na sila nakadalaw dito. Balita kasi namin ay malago ang negosyo niya sa syudad. Sabi niya. Masungit ang anak? Sabi ko sabay tawa. Bata pa kasi talaga ako nang pumunta ako dito. At oo, masungit talaga ako. Oo, sobra. Sabi niya habang natatawa kaya napangiwin ako. Kapag dumalaw dito iyon, nasusumbong kita. Baka palayasin ka na ng tuluyan. Biro ko kaya natigil siya sa pagtawa. Ang laki ng utang na loob ko sa kanila. Wag. Sabi niya kaya ako naman natawa at napailing. Kapag naging piloto ka na, bilhan mo na lang ako ng iba't ibang chocolate sa iba't ibang bansa na mapupuntahan mo. Sabi ko na siyang kinatangon niya naman kaagad. Oo ba, pero bayaran mo. Sabi niya sabay tayo na natatawa kaya umirap na lang ako at tumayo na rin para sabayan siya sa paglalakad-lakad. Sinabi niya sa akin ang mga plano niya at ang buhay niya kaya nakaramdam ako ng lungkot dahil hindi ko man lang magawang sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Natatakot ako na baka sabihin ko na ako ang anak ng may-ari ng hasyenda ay bigla siyang lumayo. Hindi na magiging ganito ang trato niya sa akin kaya mas ayaw kong sabihin. Kaya kapag tinatanong niya ako tungkol sa sarili ko ay ginagawa kong lahat para ibahin ang pinag-uusapan. At mukhang naramdaman niya na ayaw kong magkwento kaya sa huli ay siya mismong umiiwas sa ganoon. At halos hanggang gabi kaming nanatili doon at nag-usap ng walang kasawaan. Ayaw ko pa sanang umuwi kaso gumagabi niya kaya hinatidan niya ako at bago ako pumasok sa mansyon ay nangako siya na lalabas kami ulit sa susunod na linggo na kaagad ko namang tinanguan. At dahil sa pangakong iyon ay halos araw-araw akong humihiling na sana bumulis ang takbo ng oras. Hindi ko na naramdaman ang pagod at nagpasalamat na lang na mabilis na dumating ang araw ng linggo. At tulad ng pinangako ni Ken ay muli niya akong sinundo para muli kaming mamasyal. At sa pagkakataong to ay balak ko na ako naman ang magbabayad ng kakainin namin. Ako naman ang magbabayad ngayon. Sabi ko na makarating kami sa isang park. Iba ito sa pinuntahan namin noong nakaraan. Mas kaunti ang tao dito ngayon at mas masarap ang mga pagkain dahil may mga milk tea. Wag na, natatapakan mo ang pride ko. Natatawang sabi niya pero huli na ang lahat dahil naiabot ko na sa tindera ang bayad at natatawa na akong lumayo. Napakamot na lang siya sa ulo niya saka sumunod sa akin sa bench. Wala na ba akong utang sa'yo? Natatawang tanong ko na ikinatawa niya na lang.
Ang daya mo kasi, sabi niya, kaya natawa na lang din ako. At pareho na kaming naluhod sa sarap ng pag-uusap namin na hindi na namin namalayan ng oras kaya ginabi na naman kami sa pag-uwi. At halos tuwing linggo ay iyon na ang nakasanayan namin. Palagi kaming namamasyal at hindi ko maitatanggi na sobra-sobra ang tuwa ko at nagiging mas komportable na ako sa kanya. Pero may takot sa loob ko na baka lumayo ang loob niya sa akin kapag nalaman na niya ang mga tinatago ko. Pero bahala na, sana maintindihan niya. Gusto ko lang namang maranasan ang maging simpleng tao. Sana maintindihan nilang lahat dito. Sa loob ng isang buwan ko sa hasyenda ay lubos akong naging malapit kay Ken. Dahil maliban sa mga linggong namamasyal kami ay minsan naglalakad-lakad din kami tuwing gabi at nag-uusap. At masaya ako sa mga simpleng bagay na iyon. Tulad ngayong gabi, lumabas ako sa mansyon para maglakad-lakad dahil hindi ako makatulog. At nang bahagyang makalayo ay nakita ko si Ken na naglalakad palapit sa akin. Galing ng timing mo ah. Tanong ko nang makalapit siya. Binigay niya pa sa akin ang suot niyang jacket sa kanya bahagyang ginulo ang buhok ko. Alam ko na kaagad na lumabas ka kasi hindi ka na nagre-reply. Sabi niya kaya napailing na ako. Nakalimutan ko na magka-text pala kami kanina bago lumabas. Hindi ko na naisip na dalhin ang cellphone ko. Hindi naman talaga ako nagdadala ng cellphone at hindi ko rin pinapakita sa kung sino dahil kapag nakita nila ay malalaman kaagad nila na pinipeke ko lahat dahil mas mahal pa ang cellphone na gamit ko sa ilang buwang sahod. Hindi ako makatulog. Sabi ko sa kanya payakap sa sarili ko ng bahagya. Nawala ang lamig na nararamdaman ko dahil sa jacket niya kaya mas naging komportable ako lalo. Baka dahil iniisip mo ako? Pabirong tanong lang niya na inirapan ko na lang ng pabiro dahil may katotohanan iyon. Sa tuwing pinipikit ko kasi ang mga mata ko ay nakikita ko ang mukha niya kaya hindi ako nakakaramdam ng antok. Ang lamig. Ang lamig. Pag-iiba ko na lang kaya natatawa niya akong hinihigip. At napasinghap ako nang tumama ako sa dibdib niya. Bahagi niya akong niyakap kaya mas lalong nawala lahat ng lamig na nararamdaman ko. Baka sa susunod na buwan aalis na ako. Magtatrabaho muna ako para sa pang-travel natin. Hindi na kwek-kwek ang ililibre ko sa'yo sa susunod. Bulong niya kaya natigilan ako. Congrats! Sabi ko pero hindi ko naiwasan ang paggaralgal ng boses ko. Ngumiti naman siya ng marahan sa kapag yang kinurot ang tungki ng ilong ko kaya bumalik ang simangot ko. Hindi ko kakalimutan ang chocolates mo. Padalhan pa kitang balikbayan box. Biro niya na siyang marahan ko na lang na ikinangiti. Masaya ako pero sumisili pa rin ang lungkot. Sana bago siya umalis ay masabi ko na kung sino talaga ako. Bukas na bukas ay lalakasan ko ang loob ko para sabihin ang totoo. Hindi ako masyadong nakatulog sa gabing iyon. Kaya nahuli akong gumising kinaumagahan. At pagkalabas ko ay tarantang-taranta ang lahat at si Manang Sita ay hindi magkamayo sa pag-utos kaya nataranta na rin ako. Anong nangyari? Tanong ko dahil nakita kong nasa labas rin ang tagapangalaga ng mga tanim kaya mas lalo akong naguluhan. Tulungan mo ako dito, Jo. Sabi ni Susan kaya mabilis naman akong tumulong kahit wala akong alam kung bakit abalang-abala ang lahat. May hinanda pang malaking lamesa sa labas na puno ng mga pagkain. Jo! Bati ni Ken na makita niya ako. Kaagad ko siyang nilingon kaya mabilis niyang nahawakan ang palapulsuhan ko dahilan para mapatingin sa amin ang mga magulang niyang nasa malapit. Minsan na ako napakilala ni Ken sa kanila nang dumaan kami sa bahay nila noong nakaraang linggo at nabanggit niya rin na ampun lang siya ng mga ito. Pero kahit ganoon ay grabe pa rin ang respeto na ibinigay ko. Magandang umaga po, mahinang bati ko bago ako bumaling muli kay Ken. Tapos na kayo? Usap tayo saglit. Sabi niya at akmang tatango na sana ako nang makita ko ang dalawang kotse na paparating. Humilera ang mga katulong at napatulalan na lang ako dahil may naisip na ako kaagad. Nandiyan na si Sir, maganda na kayo. Tarantang sambot nila kaya kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nababahala akong napalingon kay Ken, nakatingin lang din sa akin na parang naghihintay ng reaksyon ko. Teka, nanginginig na sambit ko at hindi ko na alam kung tatakbo ba ako o hindi nang buksan ng pamilya na bodyguard ang pinto ng naunang kotse. At napasinghap na ako nang bumaba si Daddy. Sinuyod niya ang mga mata niya sa lahat at kaagad na nagtagpo ang mga mata namin. Daddy, nanginginig na sambit ko at doon ko naramdaman ang pagbitaw ni Ken sa palapulsuhan ko. Joanna, what is the meaning of this? Striktong sambit ni Daddy habang diretso ang masamang tingin niya sa akin kaya lahat ng nandito ay napalingon na rin sa direksyon ko.
At lahat ng malapit sa akin ay lumatras, pati na rin si Ken nang maglakad si Daddy palapit. Seriously? Anong ginagawa mo? Pinauwi kita dito pero hindi ko sinabing maging katulong ka. Inis na sambit ni Daddy Ken na tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Napasinghap ang lahat habang ako ay napayuko na lang. Mag-uusap tayo sa loob. Dagdag ni Daddy makalipas ng ilang segundo saka siya tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Huminga naman ako ng malalim bago sumulyap kay Ken na walang reaksyon sa mukha bago tuluyang sumunod kay Daddy sa loob ng mansyon. Anong ginagawa mo? Tanong niya at sa pagkakataong ito ay mas kalmado na siya. Nabuksan na ang isip ko, Dad. Natuto na ako. Sabi ko kaya napahilot siya sa noo niya. Anong naisip mo at bakit ka naging katulong dito? Hindi kita tinawagan man lang para mas matuto ka pero ito ang maabutan ko? Inis na sambit niya kaya muli akong napayuko. Dad, nasabi ko na lang sa kabumungan ng hangin si Daddy bago ako dandahan na niyakap. Itigal mo na ito. Hindi kita pinalaking spoiled brat para maging katulong sa sarili mong hasyenda. Sabi niya sabay halik sa noo ko kaya unti-unti na akong napangiti. Sorry, Dad. Paghingi ko ng tawad na ikinabuntong hininga lang niya bago siya nagtawag ng mga katulong para ipapasok lahat ng gamit na dala niya. At matapos na iyon ay napilitan akong magbihis at sumama sa kanya sa pagkain. Kinausap pa ni Daddy ang mga trabahador at halos panay ang sulyap ko kay Ken, pero hindi siya tumitingin sa akin na ikinahina ng loob ko. Alam kong galit siya at naintindihan ko yun. Uuwi ka muna ng Manila sa susunod na araw. Sabi ni Daddy matapos niyang kausapin ng mga trabahador dito kay gulat ko siyang tiningnan. Ano? Agad-agad? Tanong ko naman. Oo. Mag-aaral ka na sa kumpanya. Sabi niya kay napalunulok ako bago umiling. Dad, bigyan mo ako ng isa pang linggo na manatili dito. Sabi ko kaya biglang naningkit ang mga mata niya. Noon ay ayaw na ayaw mo dito. Anong nangyari? Tanong niya na ikinaiwas ko na lang ng tingin at hindi na ako nagsalita pa. Dahil sa hindi ko pagsagot ay napabuntong hininga na lang si Daddy. Saka marahan na tumango na parang wala na siyang magagawa pa. Fine. Pagkatapos ng isang linggo ay umuwi ka na sa Manila. Stop fooling around, Joanna. Sabi ni Daddy kaya napatango naman ako bago marahan na yumakap sa kanya na kaagad niya namang tinugunan. Sa araw rin na iyon ay umalisin kaagad si Daddy dahil may mga meetings pa siya na gagawin. Pero bago siya umalis ay sinigurado niya muna na nakalipat na ako sa kwarto ko at maayos na ang lagay ko. Sa gabing iyon ay hinintay ko ang mga mensahe ni Ken na nakasanayan ko na pero walang dumating. Hindi na ako dinalaw ng antok sa kakahintay sa pag-text ni Ken kaya naisipan kong bumangon para lumabas at magpahangin. Tulad ng mga nakaraang gabi ay naglakad-lakad. May parte sa akin na umaasang makikita ko si Ken ngayon at hindi nga ako nagbigo dahil sa ilalim ng sinag ng buwan ay nagtama ang mga mata namin. Sorry. Mahinang sambit ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin sa kapilit na ngumiti at bahagyang tumango. Hindi ko alam na nakakasama ko na pala ang amo ko. Sabi niya kaya napakagat ako sa ilbabang labi ko, saka dahan-dahan na yumuko. Sobra akong nakakaramdam ng lungkot at pag-aalala ngayon dahil alam kong nadismaya siya. Sorry, gusto ko lang kasing tratuhin niyo ako ng walang halong espesyal. Sabi ko at doon ko narinig ang mahina niyang pagtawa. Aalis na ako bukas. Sabi niya kay gulat ko siyang nilingon habang nanlalaki ang mga mata. Kumabog ng mabilis ang puso ko at nakaramdam ako ng sakit na hindi ko maipaliwanag. Ha? Akala ko sa susunod na buwan pa. Gulat na tanong ko kaya nilingon niya rin ako. At hindi ako nakagalaw ng unti-unti niyang hawakan ng kamay ko at pinagsalikop ang mga daliri namin. Hindi ko rin inaasahan pero pinapatawag na ako para sa panibagong training. Matapos ang huling training ay makakapasok na ako. Ayaw kong sayangin ang pagkakataon. Sabi niya at nagluluha akong napaiwas ng tingin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala akong maisip na kahit anong salita. Gusto kong maging masaya para sa kanya pero nasasaktan ako. Magtatagal ka? Tanong ko at ang ngiting sinagot niya ay siyang nagbigay sa akin ng panibagong sakit na tinago ko sa pamamagitan ng payak na pagtawa. Sige, kita na lang tayo. Baka ang susunod na flight ko ay ikaw na ang piloto.
Biro ko at naluha na ako nang tuluyan ng hilahin niya ako para sa isang yakap. Niyakap ko siya na mahigpit pabalik dahil alam ko sa sarili ko na iba ang nararamdaman ko sa kanya at ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Bawal ang cellphone sa training. Hindi ko maipangako na makakapag-usap tayo. Sana magsalubong ulit ang landas natin sa susunod. Sabi niya at isang mahinang patak na luha na nanggaling sa kanya ang naramdaman ko. Kaya mas lalo akong yumakap sa kanya ng mahigpit. Kung ano man ang kakaharapin namin ay maipapangako ko na hindi ko makakalimutan ang nabuo sa amin sa sandaling panahon na nandito ako. Hindi ko kakalimutan kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan matapos umalis ni Ken ay nakapagdesisyon na rin ako na umuwi na lang sa Manila. Ayaw kong makaramdam lang ng lungkot sa hasyenda dahil wala doon si Ken, kaya mas mabuti pa sigurong mag-aral na lang ako ng trabaho sa kumpanya. At sinubsog ko nga ang sarili ko sa trabaho sa mga sumunod na araw, hanggang ang araw ay naging linggo at ang linggo ay naging ilang buwan na nasanay na lang ang katawan at utak ko sa pagod. Pero kahit ganoon ay umaasa pa rin ang puso ko na magkakasalubong kami ni Ken sa bawat pagsakay ko ng eroplano o kaya makatanggap ako ng mensahe galing sa kanya, pero wala. Parang bigla na lang siyang naglaho sa buhay ko at wala na akong naging balita. Gusto kong isipin na panaginip lang ang mga araw na magkasama kami pero mas lalo ko lang sinasaktan ang sarili ko. At ang ilang buwan ay naging ilang taon sa katagalan pero wala pa rin nangyayari. Sinubukan kong makipag-date pero ako rin ang nawawala ng gana. Hindi ko akalain na magiging ganito kalalim ang epekto ni Ken sa akin gayong higit isang buwan lang kaming nagsama at nagkalapit. Pero may ganito talagang pagkakataon na mahirap kalimutan. Sa higit 3 taon ay nagawa kong tulungan si Daddy sa negosyo kaya nang makita niyang maganda na ang nangyayari sa buhay ko ay nagawa niyang ipasa sa pangalan ko ang lahat. Alam ko sa sarili ko na marami pa akong dapat matutunan pero gusto kong magpahinga na rin si Daddy at magliwaliw kaya tinanggap ko ang napakalaking responsibilidad. Alam kong pinipilit kitang magtrabaho noon pa man, Jo. Pero maghanap ka na naman ng boyfriend. Gusto ko na makita ang mga apo bago ako sumunod sa mami mo. Sabi ni Daddy habang kumakain kami ng dinner isang gabi. Muntik na akong mabulunan sa narinig mula sa kanya kaya bahagya ko siyang sinamaan ng tingin na ikinatawa niya. Ang sabi sa asyenda hindi pa daw nakakabalik doon pero wala na doon ang mama at papa niya. Babalik yun. Natatawang dagdag ni Daddy kaya mas lalong nalaki ang mga mata ko. Alam ko kung sinong tinutukoy niya dahil minsan ko nang nabanggit sa kanya ang tungkol kay Ken dahil isa ito sa mga natulungan ng pamilya namin. At mula noon ay palagi na niya akong inaasar sa tuwing may panahon lalo na kapag nawawalan ako ng gana sa mga nirereto niya sa aking anak na mga kasosyo namin sa negosyo. Pa! Inis na sambit ko na ikinatawa lang niya lalo. O siya, magbakasyon ka na lang muna. Sa dami na ginagawa mo ay mukhang deserve mo naman ang bakasyon. Sabi ni Daddy kaya napatango ako dahil iyon rin naman ang plano ko. Sobrang dami ko nang iniisip ngayon kaya mas mabuti sigurong makapagpahinga muna ako saglit at lumayo sa amoy ng mga papeles sa office ko. Dahil nabuo na ang pasya ko ay kaagad akong nag-book ng flight kinabukasan para makapunta sa bansa na gusto ko ulit puntahan. Sa sumunod na araw na rin kaagad ang alis ko kaya bahagyang gumaan ang dibdib ko dahil wala akong iniisip na trabaho kahit sa isang linggo lang. Medyo late na akong nakarating sa airport kaya nagmamadali na ako dahil baka maiwan ako ng eroplano. At sa sobrang pagmamadali ko ay nakabangga-bangga na ako dahil hindi ko matingnan ng maayos ang dinadaanan ko. Sorry po, late na kasi ako. Baka maiwan ako ng flight ko. Nagmamadaling sambit ko sa kamabilis na hinawakan ng maleta ko na bahagyang tumba bago tingnan ang nakabangga ko. At napasinghap ako na mamukhaan ko kung sino iyon lalo na nang ngumiti siya at nakita ko ang malalim niyang dimple. Ako ba ang piloto ng flight mo? Tanong niya kay napalunok ako ng ilang ulit bago umiling dahil hindi ko talaga alam. Ha? Tanging nasambit ko na lang kay natawa siya ng mahina sa kamarahan akong tinapik sa ulo. Late na tayo, Jo. Masaya ako na nagkita na tayo ulit. Hanapin kita mamaya. Sabi niya sa kahinawakan ang palapulsuhan ko para hatakin ako papunta sa daan patungo sa flight ko. Hindi ko akalain na totoo na ito ngayon. Totoong si Ken ito at nagkita na ulit kami. Halos hindi masink in sa isip ko lahat ng mga nangyari. Masyado akong gulat na hindi na ako nakagalaw at nang mahimasmasan ako ay nasa loob na ako ng eroplano ay hindi ko na nakita pa si Ken. Tuliro ako nang lumapag kami sa Singapore. Ilang beses na ako nakapunta dito kaya gustong gusto ko ang lugar na ito. Pero ngayon lang ako sobrang kinabahan na halos hindi na ako makahakbang.
Nagpapalinga-linga ako habang naglalakad palabas ng airport. Hindi ko na alam kung ano o sinong hinahanap ko, pero nang wala akong makita ay napabuntong hininga na lang ako at nagpa siyang dumiretso sa hotel. Pagkarating ko sa hotel ay naramdaman ko ang pagod ko kaya nakatulog ako kaagad. Pero hindi ko rin hinayaan ang sarili kong matulog ng matagal dahil ayokong sayangin ang bakasyon ko dito. Halos 2 oras lang akong nakatulog at kaagad akong nagpasyang lumabas para mamasya at kumain. Ilang beses na akong nakapunta dito kaya medyo sa ulo ko na ang mga daan. At habang naglalakad-lakad ako para makahanap ng makakainan ay may naramdaman akong sumabay sa akin. Kuryoso ko yung tiningnan at inangunot ang noo ko na makilala kung sino iyon. Buong akala ko ay namamalikmata lang ako pero nung kumurap ako ay napatunayan kong totoo itong nakikita ko. Kumusta? Mahinang tanong ni Ken at hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung bakit sa tono ng pagkakausap niya sa akin ay parang hindi nilang taon ang lumipas. Hindi ako komportable na may hapdi akong nararamdaman. Bakit parang ang dali-dali lang para sa kanya ang gayong hirap na hirap ako? Sa dami ng mga iniisip ko ay isang manghinang ngiti na lang ang naisagot ko bago ako nag-iwas ng tingin. Hindi ko na alam kung paano ko siya patutunguhan. Ito ang gusto ko pero ngayong malapit kami sa isa't isa ay parang gusto ko na lang na tumakbo at lumayo sa kanya ulit. Sinikap kong mauna sa paglalakad pero kalauna ay nakaramdam ako ng kamay sa palapulsuhan ko. Teka Jo, mahinang sambit ni Ken kaya napahinga ako ng malalim bago ko siya tuluyang hinarap. Ano? Tanong ko at kahit ako hindi ko inaasahan ang inis sa boses ko. Nakita ko ang paglunok niya sa kamahinang pag-iwas ng tingin pero muli rin niyang binalik ang mga tingin niya sa akin. Kaagad kong napansin ang mga nagbago sa kanya. Hindi na moreno ang balat niya. Mas lalong kuminis ang balat niya at mas lalong naging plakado ang panga niya na unayon sa kilay niyang makapal. Nag-iba siya ng sobra at hindi ko alam kung siya pa ba ang Ken na nakilala ko noon na nagbibigay ng bayabas kahit hindi ko naman hinihingi. Pero masaya ako. Masaya akong nakikitang naabot na niya ang pangarap niya. Hindi ka ba masayang makita ako? Tanong niya sabay tawa na mahina kay huminga ako ng malalim. Congratulations! Nasabi ko na lang at muli na naman siyang natawa na para bang hindi niya na alam ang susunod niyang sasabihin. Kaya dinadaan niya na lang sa tawa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mahinang sambit niya kaya bahagyang nagtagal ang tingin ko sa kanya. Ang dami na talagang nagbago kaya hindi na ako aasang babalik pa kami sa dati. Bigla akong napangiti ng malungkot dahil sa naisip sa kadahan-dahan na tumango. Masaya na ako ngayong nagkita na kami ulit. Hanggang dito na lang siguro. Ibang-iba na kami. Hindi ko na lubos matukoy kung ano ang mga nag-iba sa kanya pero alam kong marami. Una na ako, biglang tanong ko kay nawala ang ngiti sa mga labi niya at seryoso siyang napatingin sa akin na para bang may ibang kahulugan ang sinabi ko para sa kanya. Saan? Tanong niya kaya tinuro ko ang mga nakahilerang kainan na balak kong puntahan at doon siya marahan na tumango bago bahagyang nag-isip. Pwede bang sumabay? Wala bang magagalit? Tanong niya kalaunan kaya matagal kami nagkatinginan bago ako marahang tumango. Kung walang magagalit sa'yo, sagot ko na marahan niyang ikinailing. Wala, naghahanap pa lang ako ng magagalit. Sabi niya, sabay ngiti at hindi ko naman maintindihan ang sinabi niyang iyon, kaya napakunot na lang ang noo ko at na siyang kinatawa niya ng mahina. Ilang sandali pa ay nagpasya kaming pumasok sa isang restaurant para kumain at habang nag-order ay kitang-kita ko na sanay siya sa mga ganito na siyang nagpahanga sa akin. Siguro ang dami na niyang bansang napuntahan dahil sa trabaho niya. Nakakahanga at nakakamangha rin. Ang layo na ng narating niya. Seryoso Jo, kamusta? Tanong niya habang kumakain kami. Mabuti, ikaw? Balik na tanong ko. Hindi ko masukat ang pagkailang na nararamdaman ko ngayon pero sa loob nito ay may sumisilip na saya. Naging malapit kami sa isa't isa at nagkaroon ng malalim na ugnayan kaya hindi ko mapigilang sumaya gayong hinahanap ko siya sa iba't ibang lalaki sa mga taon na nagdaan at ngayon ay siya na mismong kaharap ko. Sorry sa lahat. Alam kong mali na parang nawala na lang ako na parang bula. Hindi ko kasi alam ang gagawin. Sobrang nanliit ako noon at gusto kong magtrabaho para kahit paano ay maabot kita. Mahabang paliwanag niya kaya napaawang ang mga labi ko. Anong ibig mong sabihin?
Tanong ko at nang itago niya sa mahinang pagtawa ang tunay niyang nararamdaman ay mabilis akong nakaramdam ng inis. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabi niya kaya napapikit ako ng mariin. Sabihin mo na, Ken, dahil hindi ko na alam kung kailan ulit tayo magkakasalubong. Baka hindi na, kaya mas mabuting sabihin mo na ngayon. Sabi ko, kaya napalunok siya. Huling flight ko na ngayong taon na to. Magbabakasyon ako sa Pilipinas. Hindi ako mawawala. Sabi niya kaya pinalilitan ko siya ng mga mata. Gusto ko rin sanang puntahan ng personal ang daddy mo para magpasalamat. Alam kong sobrang huli na pero hindi ko rin makakalimutan ang magpasalamat dahil pamilya niyo ang dahilan kung nasaan ako ngayon. Dagdag niya kaya matagal kami nagkatinginan. Gusto ko siyang sabihan na sana noon pa. Hindi na sana nagdaan ng maraming taon. Ang daming taon na nasayang at naghintay ako. Wala sa sariling sambit ko kaya natigilan siya. May babalikan pa ba ako? Tanong niya habang nakatitig kami sa isa't isa. Bakit kailangan mo pang pantayan ako? Wala naman akong pakialam doon. Sabi ko dahilan ng pagtawa niya ng mahina. Kasi hindi magsasakang ka ng karapat dapat sa'yo. Dapat piloto at may kotse. Gusto kong bilhin lahat ng gusto mo. Gusto kong puntahan lahat ng bansang napuntahan mo na at mga bansang gusto mo pang puntahan. Sagot niya kaya namuong maliit ng butil sa mga mata ko. Senseless, Ken. Hindi naman ako manghihingi ng pera sa'yo. Sabi ko kay bahagya siyang nangumuso na parang nagtatago ng tawa. Magtatagal ka dito? Labas tayo bukas. Tanong niya bigla kaya bunti ko nang mailuwa ang kinakain ko sa gulat. Tila normal na normal lang sa kanya ang pag-ayang iyon. Hindi ko na alam ang gagawin. Ang bilis mo ah! Wala sa sariling sagot ko kaya ngumiti siya dahilan para muli kong makita ang malalim niyang dimple na mas nakakadagdag ng kagwapuhan niya. Gwapo siya noon pero pwede na siyang maging modelo ngayon. Mabagal at halos nawala ako ng ilang taon. Kumayod ako ng husto kaya tuparin na natin ang pag-ikot sa mundo. Tanong niya kaya napataas ang kilay ko. Hindi ako makapaniwalang naalala niya pa ang lahat ng yun. May panggastos rin ako. Sabi ko na siyang kinatango niya at hindi na nawala ang ngiti niya kaya napangiti na lang rin ako. At buong oras na kasama ko siya ay hindi na nawala ang ngiti sa akin. Parang nagamot na ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa mga nakaraang taon. Nawala ang lahat ng bigat at ang gaan-gaan ng pakiramdam ko ngayon. At siya ang dahilan nito kaya natatakot ako na baka masumalim at mapukaw ang damdamin ko para sa kanya. Saka ulit siya aalis at hindi magpapakita na parang multo. Umuwi ako sa hotel na masaya matapos ang araw na yun at sa kabila ng pagod ko ay hindi pa rin ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang sinabi ni Ken na lalabas kami ulit bukas. Aasa na ba ako sa pagkakataon na ito? Iyon ang pinagpuyatan kong isipin at halos isang oras lang ang tulog ko. Pero kinaumagahan ay dali-dali rin akong nag-ayos para lumabas. Bibigyan ko ito ng huling pagkakataon. Kapag hindi nagpakita si Ken ngayon ay tatapusin ko na ang lahat. Bibigyan ko ng katapusan itong paghihintay ko na wala namang mararating kapag hindi ko siya nakita ngayong araw. Dala-dala ang planong iyon ay lumabas na ako sa hotel at hindi pa ako tuluyang nakakalabas sa lobby ay namataan ko na si Ken sa labas. Kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko at wala na akong masabi nang makalapit ako sa kanya dahil sinalubong niya kaagad ako ng ngiti. Hi, libre kita. Bungad niya kay nangunot ang noo ko. Magkano budget mo? Tanong ko kay natawa siya at nagkibit balikat. Kung hanggang saan kaya mo, utang mo na lang sa akin. Kapal, sabi ko kaya pareho kaming natawa at nagdesisyon kung saan pupunta. At tulad kahapon ay sobrang saya ulit ng pakiramdam ko. Sobrang saya niyang kasama at wala akong iniisip na kahit ano kung hindi ang mga ginagawan lang namin. Nakakatakot pero nadadala na ako na nabuwag na lahat ng pagdadalawang isip ko. Ang bilis mawala, iba talaga kapag siya. Isang linggo akong nanatili doon at isang linggo rin kaming namasyal. Siya ang kasama ko sa lahat ng pamamasyal ko at sobrang coincidence rin na pareho ang alis namin at siya ulit ang piloto ng eroplano na sinakyan ko pabalik ng Pilipinas. Parang nawala na lahat ng sakit sa puso ko at dahil isang linggo na iyon, ibang epekto sa akin kaya hindi na masukat ang saya ko nang muli akong nakatapak sa Pilipinas. Isang araw matapos kong makabalik sa Pilipinas ay nakatanggap ako ng tawag sa hindi kilalang numero.
Alam ko na kaagad kung sino iyon dahil inaasahan ko to kaya mabilis kong sinagot at nang marinig ang pamilyar na tawa sa kabilang linya ay napalunok na lang ako. Hindi ako sanay at nadibago ako. "Jo, kakabalik ko ng Manila ngayon lang. Saan ka?" Tanong ni Ken sa kabilang linya kaya matagal bago ako nakasagot dahil pinakiramdaman ko muna ang puso kong nagwawala. "Sa opisina ako," mahinang sagot ko. "Sunduin kita mamaya?" Tanong niya kaya parang gusto ko na lang magtatalon sa tuwa ngayon. "May kotse akong dala." Mahinang sagot ko at doon ko muling narinig ang tawa niya sa kabilang linya. "Dinner mamaya?" Nang marinig ko iyon ay matamis akong napangiti. Ayaw kong paniwalaan na si Kento pero totoo na to ngayon. Hindi imahinasyon o kaya panaginip. "Magkano na bang utang ko sa'yo?" Tanong ko habang nakangiti. Nakikita ko rin sa isipan ko na nakangiti siya ngayon. "Malaki-laki na. Habang buhay mong babayaran to at susiguraduhin ko yan." Mahinang sagot niya kaya natahimik na ako. Halos gusto nang lumabas ng puso ko sa dibdib ko. Hindi na ako mapakali at gusto kong tumili na parang bata. Natapos ang tawag na sobrang laki ng ngiti ko. At dahil sa pag-ayan niya ng dinner ay halos minuto akong tumitingin sa oras dahil pakiramdam ko ang bagal-bagal nito. Hindi na ako mapakali at gusto kong pabilisin ang oras para dumilim na kaagad. Nakakabaliw na ito. Parang hindi ko na kilalang sarili ko sa mga pinanggagawa ko ngayon. 1 oras bago ang usapan namin ni Ken ay handang-handa na ako. Sa sobrang excited ko ay mabilis akong nagmaneho patungo sa isang restaurant na napag-usapan namin. At nang makapasok ako ay bigla akong natigilan dahil parang nagmumukha na akong desperada. Akmang tatalikod sana ako at babalik muna sa kotse ko para hindi masyadong halata na sabik ako pero namataan ko bigla si Ken na nakaupo na sa hindi kalayuan. Naningkit ang mga mata ko para siguraduhin na siya yun at natukoy ko nga na siya nang lumingon siya sa akin at kaagad na nagtama ang mga mata namin. Bigla siyang tumayo kaya inipan ko na rin ang lakas ng loob ko para lumapit sa kanya. "Kanina ka pa?" Tanong ko habang pinaghihila niya ako ng upuan. "Hindi naman," sagot niya at kapong nagtagal ang mga titig namin sa isa't isa na parang may gusto kaming sabihin pero natatakot kami pareho. At hindi na namin namalayan ang paglipas ng oras. Pareho na kaming nadala sa saya na nararamdaman habang magkasama at halos ayaw naming matapos ang usapan namin. At bago kami maghiwalay ay nabanggit niya na pupunta siya kay Daddy kinabukasan para kausapin ito kaya iyon naman ang naisip ko buong gabi. At kinabukasan nga ay maaga akong bumisita sa mansyon dahil baka sakaling magkita kami doon ni Ken. At mukhang pinapaboran nga ako ng pagkakataon ngayon dahil pagkababa ko sa kotse ay iyon rin ang pagpasok ng isang kotse. Nang makita kong pamilyar ito ay napangiti na lang ako habang hinihintay ang paglabas ni Ken. At nang makita kong siya nga iyon ay mas lumawak ang ngiti ko. "Ma'am Joanna," birong sambit niya kay natatawa akong napangiwi. "Huwag mo akong tawagin yan dahil baka paluhurin kita." Pabalik na biro ko kay natawa siya. Bago niya bahagyang gulihin ang buhok ko kaya napasimangot na lang ako bago ko siya inayang pumasok. At sa pagpasok namin ay kaagad kaming sinalubong ni Daddy. "Okay Joanna, iwan mo muna kami nitong lalaki mo," sabi ni Daddy kaya napalunot ang noo ko. Pupunahin ko po sana ang sinabi niya kaso inaya na niya si Ken patungo sa itaas habang ako ay nanatili lang sa sala. Nagtataka akong naghintay lang sa sala at makalipas ang mga 10 minuto ay sabay rin silang bumaba habang nagtatawanan. "Anong pinag-usapan niyo?" Tanong ko kaagad pero hindi ako sinagot ni Ken dahil nagpaalam lang siya kay Daddy. At matapos iyon ay bigla niya akong hinawakan sa kamay na kinabigla ko saka hinila palabas. "Anong sinabi mo sa Daddy ko?" Tanong ko na makalabas kami at ang malaking ngiti niya nang harapin niya ako ay nagbigay sa akin ng kaunting kaba. "Nagpaalam ako na liligawan kita. Pinagbantaan niya ako na kung iiwan kita ulit ng parang multo ay babawiin niya lahat ng tinulong niya sa akin." Sabi niya kay napalunok ako. "Seryoso ka? Paano kapag ayaw ko?" Tanong ko kay napaawa ang mga labi niya na parang gulat na gulat. "Itutuloy ko pa rin hanggang sa payagan mo ako." Sabi niya kay matigas ko siyang tiningnan. "Ilang taon kang nawala at ilang linggo pa lang mula nang magkita tayo ulit tapos ganito ka? Are you serious or niloloko mo lang ako?" Diretsong tanong ko at kita kong dumaan ang takot sa mga mata niya.
Jo, sa pagkakataong ito, patutunayan ko na ang sarili ko. Tama na ang mga taong sinayang ko dahil sa pagkaduwag. Patutunayan ko ngayon na hindi na ako duwag at hindi ako aatras. Sabi niya at kita ko na seryoso siya. Bahala ka. Sabi ko, saka ko siya tinalikuran at nabilis na bumalik sa kotse ko. Hindi ako nagbibiro, totohanin ko to. Habol na sigaw niya, kaya napangiti ako ng marahan bago ako tuluyang umalis doon. Ang init ng pisngi ko ngayon. Takot na ako masaktan pero walang mapaglagyan ng saya ko ngayon. Sobrang saya ko na kahit ako ay hindi makapaniwala. At simula ng araw na iyon ay tinutuon niya ang mga binitawan niyang salita. Hindi siya umalis at sunod siya ng sunod sa akin kahit pati sa opisina ko ay tumatambay rin siya. Hindi ako umaangal dahil nagugustuhan ko rin at humahanga ako sa lakas ng loob niya. Gusto kong patagalin to kahit sigurado na ako sa kanya. Siya lang naman ang laking nagustuhan ko na ganito pero gusto ko pa rin makita na mapatunayan niya na gusto ang mga sinabi niya. Nagdadalawang isip ako dahil natatakot ako na baka isang araw ay iwan na ako. Pero unting-unting nawala ang takot na iyon dahil walang araw, oras, minuto at segundo ang nagdaan na hindi niya pinaramdam sa akin na espesyal ako. Hanga rin sa dahil sa kanya kaya alam kong wala akong magiging problema doon. Ang isang linggo at naging ilang buwan at tuloy-tuloy siya sa panliligaw. Pinakilala niya ako sa pamilya niya at dahil nagbabakasyon siya ay wala siyang ginagawa kung hindi hintayin kung kailan ako magiging bakante para makapagbakasyon kami kahit saglit lang. Unti-unti naming nilibot ang Pilipinas at ni isang kusing ay wala akong ginastos dahil sagot niya lahat. Palagi akong umaangal pero sa huli ay wala na rin akong nagawa dahil palagi niyang sinasabi na may pera siya para sa aming dalawa at nagtrabaho siya hindi para pagbayarin ako. Nakakatuwa kaya tuloy ang nawala ang agam-agam at pagdadalawang isip ko makalipas ang 4 na buwan. Sinagot ko siya ng walang pag-aalinlangan pero hinanda ko na kaagad ang sarili ko sa anumang sakit pero hindi niya ako binigyan ng dahilan para masaktan. It's too good to be true. Halos hindi makapani-paniwala pero sobrang perpekto siyang lalaki. Buong akala ko ay sa una lang dahil wala pa siyang trabaho pero nagkamali ako dahil pagkalipas ng 8 buwan ay muli siyang bumalik sa pagtatrabaho pero walang nag-iba. Porsigido rin siya at kung may pagkakataon ay tumatawag siya para sabihin sa akin lahat ng nangyayari sa buhay niya at pareho kaming lalong nahulog sa isa't isa. Alam na alam ko na kaagad na hindi na ako magmamahal pa ulit ng iba pang lalaki. Palagi ko siyang hahanapin kahit saan man. Napuno ng saya ang mga araw na may malinaw kaming relasyon at sa tuwing bakasyon niya ay nagtutugma ang mga schedules namin ay nagbibigay kami ng oras para mag-travel. Gusto naming bigyan pa ang isa't isa ng oras na kami lang munang dalawa. Gusto kong mas makilala pa siya ng husto dahil halos araw-araw ay manatutuklasan akong kahanga-hanga sa kanya. Pero sa kabila ng kagustuhan kong unti-untiin ang lahat ay si Daddy naman ang magmamadali dahil gusto na niya ng apo. Minsan tinatawanan ko na lang, lalo na kapag binibiro sa akin ni Ken na bigyan na namin ng apo si Daddy. Ayaw kong mabuntis na hindi pa kami kinakasal pero nang bumisita kami sa Switzerland ay nag-propose siya sa akin. Nakaagad kong tinanggap dahil wala na naman akong mamahalin pang iba. At sa parehong araw na iyon ay napag-alaman namin na nagdadalawang tao na ako. Buntis ako. Gulat na sambit ko nang makita ko ang resulta ng pregnancy test na hawak ko. Ilang beses akong napakurap at kaagad akong nanginig, pero nang maramdaman ko ang yakap ni Ken ay kumalma ako. Congratulations! Malambing na bulong niya, saka siya nagsimulang halikan ako sa leeg ng marahan. Hindi pa tayo kasal, sabi ko pero natawa na lang siya. Magpapakasal tayo. Mahinang bulong niya habang patuloy akong hinahalikan. Napapikit na lang ako ng mariin, saka mas dinama ang matatamis niyang halik sa akin. Sobrang nakakabigla ang nangyari. Kanina lang siya nag-propose tapos buntis na ako ngayon. Alam kong nag-iiba-iba ang mood ko nitong mga nagdaang araw pero hindi ko akalain na ganito na. Dahil sa nalaman namin ay kaagad na kaming umuwi sa Pilipinas. At ang unang sinabihan namin ay ang mga magulang namin at tuwang-tuwa nga sila lalo na si Daddy na tumawag kaagad sa mga wedding organizers para simulan ang pagpaplano ng kasal namin. At hindi ko alam kung paano nila nagawang madaliin ang lahat na naging posible na halos 1 buwan lang ang paghahanda ng kasal namin. Pabor rin naman sa akin dahil ayaw kong maglakad sa altar na malaki na ang tiyan. Masaya ako dahil si Ken ang pakakasalan ko pero habang naglalakad patungo sa altar ay iyak ako ng iyak. Hindi ako makapaniwala na ito rin ang kahantungan namin.
Ang daming nangyari sa nakaraan. Ang gulo-gulo ng mga napagdaanan namin, pero kami pa rin sa huli. Bakit ka umiiyak? Malambing na bulong niya nang makalapit ako sa kanya. Marahan akong ngumiti sa kaumiling bago namin sabay na hinarap ang siyang nagbigay sa amin ng buhay, swerte at pagkakataon na makapiling ang isa't isa sa mundong ito. Mahal na mahal kita, Mrs. Gonzaga. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang mamahalin ko ng lubusan sa mundong ito. Madamdaming sambit ni Ken bago unti-unting itinaas ang belong suot ko para halikan ako sa harap ng maraming tao. Tanda na tinatanggap na namin ang buhay na magkasama. Mahal na mahal rin kita, Mr. Gonzaga. Nakangiting sambit ko saka ko siya mariin na niyakap. Ang dami naming pinagdaanan na saya, lungkot, sakit at tuwa. Pero ngayon, kasal na kami at magkakaanak na. Sobrang swerte ko kay Ken at hindi na ako hihiling pa ng iba. At kapwa namin sisiguraduhin na magkasama kaming haharapin ang mga pagsubok na darating sa buhay namin na hawak ang kamay at may pagmamahal sa isa't isa. The end.